Mapapatawad mo ba ang isang tao na iniwan ka sa ere? Isang tao na dapat ay kasama mo sa iyong paglalakbay sa iyong buhay, pero mas piniling hindi ka makasama? Atin pong tunghayan sa araw na to ang isang kwentong nakakapagbagagbag damdamin, tama po ba? Na isinalaysay sa atin ng ating tagapagkwento na si Eric. Isang kwento na naaangkop para sa atin pong okasyon na celebrate today, which is Father's Day. Ayan, happy Father's Day po sa lahat ng ating mga ama. Today is June 15. Kung napapanood mo man ito beyond June 15, okay lang yon, walang problema. Kaya wag na nating patagalin pa. Eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang sabi nila, ang sukatan raw sa pagiging isang magulang ay kung napalaki niya ng maayos at mabuti ang kaniyang anak. Pero paano nga ba para dun sa mga anak na hindi naman mga magulang ang nag-aruga sa kanila? Paano ba lumaki ang isang anak na walang tinuturing na haligi ng tahanan? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang kwentong isasalaysay ko po sa inyo ngayong araw ay isang kwento na alam kong hindi man 90% ng mga Pinoy ang makakarelate, pero marami pa rin na makakarelate sa aking istorya. Sa mga kabarkada ko nga lang, Mama Mia, 10 po kami pero 3 kaming dumanas ng halos pare-parehong klase ng sitwasyon. Isang sitwasyon na kung saan wala po kaming pagpipilian. Isang sitwasyon na alam naman nating lahat na hindi ginusto ng mga anak na katulad natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eric. Ang totoo niyan, Mama Mia, ni hindi ko na siya maaalala. Hindi ko na maaalala kung anong itsura ng kanyang mukha, ni ang boses niya ay hindi ko na natatandaan. Siguro kapag magkatagpo man kami sa daan, kahit nakausapin niya ako, ay hindi ko siya maaalala. Pwera na lang kung totoo ang sinasabi ng karamihan na meron nga talagang lukso ng dugo. Wala siyang iniwanang ni isang larawan. Wala ring sulat o kahit nga anino niya ay hindi man lang nagpakita habang ako ay lumalaki. Kahit anino man lamang ng kanyang presensya ay wala talaga, Mama Mia. Ang alam ko lamang ay ang pangalan na binigay niya sa akin. Yun ang alaala ko. Ang pangalang Eric. Kaya lang ang apelyedong gamit ko ay hindi rin naman galing sa kanya. Oo, Mama Mia, lumaki po ako nang walang kinikilalang ama. Hindi dahil patay na ang ama ko, kundi dahil mas pinili niyang mabuhay sa isang mundo nang wala ako. Mas pinili niya na makasama ang iba kesa sa akin. Bata pa lamang ako noon nung namulat ako na kakaiba nga pala ang kinalakihan kong pamilya. Hindi katulad ng aking mga kaibigan, Mama Mia, na lumaki po silang may ama at ina. Sa tuwing meron pong mga activities sa school, sa tuwing merong mga recognition day, graduation day, nakikita ko po na magkakasama ang buong pamilya ng aking mga kaklase. Maliban lamang sa akin, tanging mama ko lamang ang aking nakakasama. Alam ko naman na hindi gusto ng mama ko na nagtatanong ako ng kung ano-anong mga tanong tungkol sa kanya. Pero hindi mo naman siguro mapipigilan ng isang bata na magtanong at maghanap
sa kanyang pinanggalingan, hindi ba? Bata pa lamang ako, natatandaan ko pong lagi ko pong tinatanong ang mama ko, "Ma, nasaan po ba si Papa?" Nakikita kong lagi na lang nananahimik noon ang aking ina. Minsan nga kapag nakaupo siya at bigla-bigla ko na lang yung naitatanong ay babalikwas siya ng kaniyang pagkakaupo. Minsan kapag maghuhugas siya ng pinggan, halos mabitawan niya na ang kaniyang pinaghuhugasan. Minsan kapag nag-aayos siya ng kurtina, tinatanong ko siya bigla. Kaya naman sa tuwing wala siyang ginagawa at tinatanong ko ang tanong na yon, ay nagkukunwari po siyang busy. "Teka lang, may naalala nga pala ako yung niluluto ko. Teka lang, may bibilhin muna ako sa tindahan. Teka lang, didiligan ko pa pala ang mga halaman. Teka lang, yung mga sinampay ko uulan na." Yan ang mga iilan sa mga sagot ng mama ko kapag itinatanong ko sa kanya ang usapin tungkol sa aking ama. Nasaan na nga ba ang tatay ko? Hanggang sa isang araw, Mama Mia, siguro ay nakulitan na nga rin sa akin ang aking ina. Isang araw ay sinabi na niya sa akin na huwag mo nang hanapin ang tatay mo. Isa lang ang katotohanan, Eric. Wala na siya sa buhay natin. Pero ang sagot na yon, Mama Mia, ay hindi po naging sapat sa isang batang kagaya ko. Gusto ko ng paliwanag. Gusto ko ng dahilan. Gusto kong sagutin niya ako ng totoo kung bakit naiiba ako sa lahat. Kung bakit wala akong ama. Siguro hindi niya maiintindihan na pinagtatampulan na ako ng tuksuhan sa aming paaralan. Siguro hindi niya maiintindihan na lagi akong nasasabihan na hindi nga siguro ako mahal ng tatay ko dahil wala ito sa tabi ko. Na kaya raw siguro babakla-bakla ako dahil wala akong ama. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nung bata pa ako ay lagi po akong nasasabihan na bakla kahit hindi naman po. Siguro dahil medyo may pagkamahinhin ako. Siguro dahil hindi ako marunong lumaban. Hindi ako marunong makipagsuntukan. Dahil nga wala nga pala akong ama na magtuturo sa akin ng mga bagay na yon. Na magtuturo sa akin kung paano labanan ang mga bully sa school. Pero paano ko nga ba masasagot ang tanong na bakit ako iniwanan ng aking ama? Ang tanong na yun siguro ay hindi naiintindihan ng karamihan. Siguro lagi nilang sasabihin sa akin na makontento ka na lang. Pero mabigat na mabigat ang tanong na yon sa isang batang katulad ko. Lalo na kapag ang totoo ay ayaw namang harapin ng sarili ko pong ina. Ang totoong nagtatanong ako at nangangailangan po ako ng kalinga rin ng isang ama. Kahit na paulit-ulit ko pang itanong noon kay mama kung nasaan ang aking ama, ay wala po akong nakukuhang matinong sagot sa kanya. Liban na lamang sa hindi na nga namin ito kasama at hindi na raw ako dapat pang nagtatanong. Dahil marami pa raw mas makabuluhan na bagay na kailangan niyang pagtuunan ng kanyang pansin. Hindi nga siguro makabuluhan para sa aking ina na masagot ang aking katanungan. Grade 3 ako noon, Mama Mia. Nung nasa school kami, pagkatapos ay dumating ang aming teacher. "Okay class, ngayon ha, kailangan yung mag-drawing. Kailangan yung i-drawing ang inyong pamilya," sabi naman ng teacher. "Dapat walang nawawala ha. Dapat yung kumpleto." Mama Mia, tinignan ako noon ng mga kaklase ko. Meron pa ngang isa kong kaklase na nagsabing, "Paano si Eric, ma'am? Hindi naman po kumpleto ang kaniyang pamilya."
Tinignan lang ako ng teacher ko. Pagkatapos sabi niya, i-drawing ko raw kung sino ang mga kasama ko sa bahay. Siyempre ang nasa loob ng drawing ko ay ako, si mama ko, si lolo at si lola. Nung nag-present na nga kami doon sa harap tungkol sa aming pamilya, ay biglang nagtanong ang isa ko pang kaklase. "Asan ang tatay mo?" Tanong nung transferee naming kaklase na walang kaalam-alam na matagal na akong walang ama. Doon ay napanting ang ang tenga ko, Mama Mia. Tinignan ko ang bawat mukha ng mga classmates ko. Yung iba ko pong mga kaklase ay halos matawa na. Dahil ang sabi pa nga nila, mula po raw noon ay wala pa silang nakikitang aking ama. At dahil ayoko pong mapahiya noon dahil marami ang nakatingin sa akin, ay isang kasinungalingan ang lumabas sa bibig ko, Mama Mia. Sundalo kasi siya, nasa malayong lugar, sabi ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero mas madali yatang mag-imbento ng sagot kaysa sa magsabi ng totoo. Kesa sabihin ko, Mama Mia, na wala akong kinagis ng ama. Kesa na aminin ako o may aminin ako sa kanila na hindi ko kailanman nakilala o narinig man lamang ang boses ng ama ko. Hanggang sa ang kasinungalingan na yon ay parang naging normal na lang na sinasagot ko sa tuwing may nagtatanong sa akin. Malayo siya eh. Busy sa trabaho, busy sa paghahanap buhay. Yun ang lagi kong isinasagot, pero ang totoo ay hindi naman po siya malayo. Ayaw lang niyang bumalik sa amin. Ayaw lang niya akong balikan. Ayaw lang niya akong makasama. Hindi po madali ang lumaki ng walang kinikilalang ama, Mama Mia. Hindi madali ang lumaki lalo na sa lugar namin na puno po talaga ng tuksukan, syempre puno ng bulihan at kung ano-ano pa. Pero kapag matagal ka ng walang ama, kapag matagal mo na siyang hindi nakikita, ay masasabi mo na rin sa sarili mong nasasanay ka na. Nasanay na akong laging ang mama ko ang kasama ko tuwing graduation. Tuwing recognition day, tuwing birthday ko, lolo't lola ko, pati mama ko ang kasama ko. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako noon ng kolehiyo. Tumungtong ako sa edad na 21, Mama Mia. Noong makapagtapos ako ng college ay agad po akong naghanap ng sarili ko pong trabaho. Agad po akong nagsettle ng sarili kong buhay, Mama Mia. Hanggang sa December noon, nag-aya ang mga relatives ng mama ko na magkaroon sila ng isang grand reunion. Ayaw ko pa sanang sumama noon dahil may pasok ako. Pero nakiusap noon ang mama ko na sana raw ay makasama ako dahil paminsan-minsan lang naman daw ang event na yun. Kaya naman naglakas loob akong magpaalam noon sa bisor ko kahit na wala pa akong 1 taon sa aking trabaho. Sorry po sir, kailangan po kasi talaga ako doon eh. Kasi first grand reunion namin yun sa loob ng 21 years. Okay, sige. Sige, sumama ka. Pero balik ka agad ah. Natuwa ang mama ko nung ibalita ako sa kanya na pinayagan na ako ng bisor ko na umabsent sa trabaho. Naghanda kami noon, Mama Mia. Nagambagan lang kami ng pera tapos meron na pong in charge para sa pagkain. Ako naman noon ang in charge para sa prizes ng games. Bumili ako ng napakaraming prizes at syempre naglagay ako ng mga pera sa mga envelopes bilang pampapremyo.
Mama Mia, ang hindi ko inaasahan, higit pa pala sa reunion ng family side ni Mama, ang matatagpuan ko at malalaman ko doon sa reunion na yon. Doon ko kasi unang narinig na muling mabanggit ang pangalan niya. Doon ko unang narinig, Mama Mia, na maalala ko ang pangalan ng tatay ko. Hoy, si Romeo, nasa Laguna na raw ngayon ah. May sariling pamilya na at 4 na ang anak. Narinig kong sabi ng isa sa mga tiyahin ko. Isa yon sa mga pinsan ng mama ko. Abalang-abala ako noon sa paghahanda ng mga prizes na naka-assign sa akin nung marinig kong banggitin niya ang pangalan ng aking ama. Mama Mia, tumigil po ang aking mundo. Tumigil po ang mundo ko nung marinig ko ang pangalang Romeo. Si Romeo, ang pangalan niya. Yung lalaking hindi ko kailanman tinawag na papa. Yung lalaking kailanman ay hindi nagpakita sa akin sa bawat kaarawan na lumilipas sa buhay ko. Ewan ko, Mama Mia, nakalimutan ko naman at ang tungkol sa kanya. Kaya lang, nung may muling nagbanggit ng kaniyang pangalan, ay hindi ko po napigilan ang curiosity na gumapang sa aking dibdib. Kung dati-rati ay lagi akong pinipigilan ng mama ko na banggitin ang tatay ko. Kung lagi niya akong pinipigilan na hanapin ang aking ama, ngayon ay may kakayanan na ako. Ngayon ay kaya ko na pong hanapin ang ama ko sa sarili ko pong paraan. Kaya naman, Mama Mia, nakapagdesisyon ako noon. Hahanapin ko ang tatay ko. Hindi para makipag-ayos sa kanya, hindi para bumuo ng isang relasyon sa kanya na matagal ko nang alam na hindi niya gustong gawin. At hindi para saktan ng mama ko. Hahanapin ko siya dahil gusto ko lang na malaman ang sagot sa aking mga katanungan. Gusto ko lang pong masagot ang mga tanong sa puso ko dahil ayoko pong gumawa ng sarili kong pamilya nang hindi ko alam ang aking pinanggalingan. At nang hindi ko alam kung bakit ako ibinasura ng tao na siyang naging dahilan ng buhay ko dito sa mundo. Kaya naman, Mama Mia, nagpunta ako sa Laguna. Bitbit ang pangalan at isang lumang letratong galing kay Lola. At bitbit rin ang galit na mahigit 2 dekada ko nang kinikimkim. Ayaw pa sana noon ng lola ko na ibigay ang letrato na yon. Pero matapos ang reunion na yon, Mama Mia, pag uwi namin sa bahay, ay dun ako nagtanong sa kanilang lahat. Bakit parang mas may alam pa yata yung mga pinsan mo, Ma, tungkol sa ama ko kaysa sa akin? Nagulat ang mama ko nung itanong ko yun sa kanya. Akala ko ba kinalimutan mo na ang tungkol sa bagay na diyan, Eric? Mama naman. Oo, aaminin ko, pinilit kong ibaon sa limot pero hindi ko naman siguro tuluyang malilimutan ng isang taong hindi pa ako nabigyan ng mga kasagutan. Eric, huwag mo nang hanapin ang ama mo. Masasaktan ka lang. Ma, kailangan ko po ng sagot. At sa ayaw at sa gusto nyo, hahanapin ko po siya. Ngayon, kung meron kayong pwedeng itulong sa akin para mas mapadali ang paghahanap ko, sana naman ay gawin ninyo. Hindi ko siya hahanapin dahil gusto kong mabuo ulit tayo. Hindi ko siya hahanapin para magkaroon kami ng relasyon. Hahanapin ko siya dahil gusto ko ng sagot sa mga tanong na matagal nang bumabag-gabag sa isipan ko. Ayaw pa noon ng mama ko. Malaking diskusyonan pa ang nangyari pero nung gabing yon ay kumatok ang lola ko sa kwarto ko, Mama Mia. May iniabot siya sa akin. Apo,
Eto oh, tignan mo tong isang lumang larawan ng papa mo. Ayan, silang dalawa yan ng mama mo. Hindi ko alam kung nagbago na ang kanyang itsura, pero sana'y makatulong ito sa iyo, apo. Nagpasalamat ako kay Lola at niyakap ko siya. Kinabukasan, Mama Mia, ay agad akong pumunta ng Laguna. Sakto naman kasi na yon na Christmas break na sa aming opisina. Kaya naman, nagkaroon ako ng tsansa para hanapin siya. At nakita ko nga siya, Mama Mia, sa isang tindahan ng mga spare parts ng motor at sasakyan. Matanda na siya. May salamin. Nakaupo sa isang sira-sirang monoblock chair. Siya po ang tinuro ng mga taong pinagtanungan ko tungkol dun sa kanyang pangalan at letrato. Dun po ako itinuro sa tindahan na yon. Ang totoo niyan, nung papalapit na ako ng papalapit sa tindahan na yon, ay hindi ko po alam ang aking mararamdaman. Sobrang kaba, Mama Mia. Kinabahan ako, lalo pa nung nasilayan ko na siya. Gustong umatras noon ng aking mga paa. Pero ang utak ko noon, Mama Mia, ay pilit akong kinukumbinsi na ang layo-layo ng biniyahe ko. Tapos, bibitawan ko lang ang pagkakataon na to. Kaya naman, tinapangan ko ang loob ko. Binalikan ko ang galit na nararamdaman ko. Nung makalapit na ako sa kanya ay halos hindi pa rin niya ako matignan noon. Romeo? Tanong ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Kumunot ang kanyang noo at hindi siya sumagot. Tinignan niya ako ng maigi. Makalipas pa ang ilang sandali ay para bang may pagkakakilala sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tinanong niya ako, Eric? Sumabog noon ang dibdib ko, Mama Mia. Kilala pala niya ako. Alam pala niya na merong isang bata noon na Eric ang pangalan. Sa inaba-haba ng panahon na hindi kami nagkita, bakit kilala pa rin niya ang pangalan ko? Gusto kong umiyak noon pero hindi. Sinabihan ko ang sarili kong magpakatatag ka dahil kaharap mo na ngayon ang isang taong matagal mo nang gustong makaharap at matanong. Pinigilan ko ang pagluha ko. Hindi siya karapat-dapat na makita akong mahina. Hindi siya karapat-dapat na makita ang mga luha sa aking mga mata. Inayos ko ang tindig ko, Mama Mia, at diretsyo ko siyang tinignan sa kaniyang mga mata. Bakit mo ako iniwanan? Bakit hindi mo ako binalikan? Tahimik siya, Mama Mia. Matagal bago siya nagsalita. Para bang ang bawat salita'y may karayom na hindi niya pwedeng banggitin. Pasok ka muna, dito tayo mag-usap, sabi niya sa akin. Agad siyang tumayo at pumasok sa isang pintuan na maliit. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Pagpasok namin doon ay parang may isang mini sala na nandun. Maupo ka muna. Hindi na rin naman ako magtatagal. Gusto ko lang talagang itanong ang mga tanong na nasa puso ko. Pagkatapos nito, aalis na rin naman ako, sabi ko sa kanya. Siya ang umupo sa upuan, Mama Mia, na para bang hindi niya kakayanin na makatayo ng matagal. Hindi ko alam kung dahil sa kanyang katandaan o dahil sa pressure na kanyang nararamdaman nung tinatanong ko na siya. Hindi pa rin siya makasagot. Nakayuko ang kanyang ulo. Bakit mo ako iniwan? Ulit ko sa tanong ko kanina.
Biglang umangat ang ulo niya tsaka tinitigan ako. Nakipagtitigan ako sa kanya, Mama Mia. Nakipagtagisan ako ng titig dahil alam kong wala akong kasalanan. Siya itong may kasalanan sa akin. Tahimik pa rin siya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Wala rin pala akong makukuhang sagot dito eh. Sabi ko at akmang aalis na. Kung ayaw niya akong sagutin, pues hindi ko naman siya pipilitin. Kung ayaw niya, edi wag niya. Aalis na ako. Pero bigla siyang nagsalita bago pa man ako tuluyang makatalikod. Hindi ko kinaya, anak. Wala akong alam sa pagiging ama noon. Ang bata-bata ko pa noon. Natakot ako sa responsibilidad. Mama Mia, dun na. Parang sinindihan ang galit sa dibdib ko. Napamura ako, Mama Mia. Lahat ng galit ko ay parang binuhusan ng gaas. Pero hindi ko siya sinigawan. Hindi ko siya sinaktan. Pero alam kong ramdam niya sa bawat salitang namutawi sa bibig ko at sa bawat maiinit kong tingin ang galit na matagal ko nang inipon dito sa puso ko. Sabi ko lang, buti ka pa no, natutong tumakbo. Buti ka pa no, may pagkakataon noon na tumakas at takasan ng lahat at iwanan na lang ang lahat na parang walang nangyari. Ako? Tinuruan naman ako ng mundo. Tinuruan niya ako na hindi lahat ng iniwan ay dapat maghabol sa nang iwan sa kanya. At hindi rin lahat ng iniwan ay dapat maghintay sa pagbabalik ng mga taong nang iwan sa kanya. Tahimik lamang siya noon. Ilang sandali pa ay humingi siya ng tawad sa akin. Pasensya ka na talaga, anak. Hindi ko alam noon kung paano magpakaama. Hindi ako handa. Hindi ka pala handa eh. Bakit ka nag-anak? Hindi mo ginusto na magkaroon ng anak. Hindi naman sa ganun. Hindi lang talaga ako maalam noon. O sige, nasagot mo na ang tanong ko. Aalis na ako. Anak, sandali. Bago ka umalis, pwede bang ayain muna kita sa pananghalian? Nag-isip ako ng matagal, Mama Mia. Gutom na rin naman ako nung mga panahon na yon. Pero bukod sa gutom, ay inisip ko rin na paano kaya ang buhay niya ngayon. Gusto kong makita at gusto kong malaman. O sige, sasama ako sa iyo pero sa isang kondisyon. Huwag mo akong tatawaging anak dahil hindi ka rin naman nagpakaama sa akin. Nakita kong nalungkot ang kanyang mga mata. May sumundot sa aking puso pero hindi ko hinayaang makapasok ito ng tuluyan. Alam kong awa ang naramdaman ko. Alam kong konsensya at awa yon pero hindi ko na yun inisip, Mama Mia. Laging kumukontra noon ang utak ko. Bakit mo pa iisipin ang awa at konsensya? Siya rin naman hindi na awa at hindi na konsensya sa'yo, di ba? Kaya tahimik lamang ako noon na nag-aantay sa kanyang sagot. Okay, sige. Punta tayo sa bahay. Pagkatapos nun ay lumabas kami at nagsara dun sa tindahan na yon. Dun ko nalaman na pagmamay-ari pala niya ang tindahan na yon, Mama Mia. Yun siguro ang binubuhay niya sa kanyang mga anak. Buti pa sila. Binubuhay ng taong ito. Buti pa sila pinanindigan ng taong to. Umalis kami dun sa lugar na yon, sumakay kami sa luma niyang jeepney. Pagkatapos ay pumunta kami sa isang bahay. Pinakilala niya ako sa kanyang pamilya, Mama Mia. 4 nga ang kanyang anak gaya ng sabi ng tiyahin ko.
Dalawang babae at dalawang lalaki. Meron siyang asawang tahimik pero kita mo sa mukha nito na maamo ang kanyang pagkatao. Siguro nga mabait ito dahil sobrang tahimik. Maamo rin ang tingin niya sa akin. Walang galit, walang pagtatanong na akala mo ba'y alam na alam niya ang tungkol sa pagkatao ko. Hindi ko alam noon kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero halo-halo pong emosyon ang pumasok noon sa puso ko, Mama Mia. Sobra-sobrang paghahalo noon ang mga emosyon sa dibdib ko. Galit, inggit, oo, may naramdaman akong ganon. Pero Mama Mia, aaminin ko na meron ding panghihinayang na nasa puso ko dahil sa mga taon na sana ay ako yung kasama niya. Sana ako yung kasama niya sa mga family outing, hindi sila. Sana ako yung inaakyatan niya sa stage dahil nagiging honor na rin naman ako at hindi sila. Sana kamay ko ang hawak niya habang pumupunta kami sa mall at namamasyal at hindi mga kamay nila. Sana ako ang lumaki sa kakasakay dun sa jeep niya hanggang sa maluma ito. At hindi siya, hindi sila. Habang malalim ako noon na nag-iisip, Mama Mia, ay may isang batang babaeng lumapit sa akin. Si Cheska. 7 taong gulang siya noon, Mama Mia. Tumingin siya sa akin na punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Ngumiti siya sa akin at nagtanong, "Kuya Eric, kapatid mo ko?" Tanong niya. Gusto ko noong magalit sa batang ito dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit lumaki ako ng walang ama. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nangulila ako sa isang buong pamilya. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko siya pinansin at saka ako nagpaalam na umalis. Hindi pa nga kami nakakapagtanghalian noon, Mama Mia, pero umalis na ako. Hinabol ako ni Romeo pero hindi ko na siya pinansin. Umuwi ako sa bahay. Gulat na gulat noon ang nanay ko dahil akala niya ay matatagalan pa ako. "Kumusta lakad mo? Nahanap mo ba siya?" Hindi ako sumagot at dumiretso ako ng kwarto ko. Alam kong alam na ng nanay ko ang kasagutan sa mga tanong niya, Mama Mia. Alam kong alam na niya na nahanap ko na ang taong matagal ko nang hinahanap at nais na makita. Nagkulong ako sa kwarto ko. Walang luhang lumalabas sa aking mga mata. Galit, Mama Mia. Galit lang ang namumutawi noon sa puso ko. Galit kung bakit ang mga taong ito ay merong karapatan na lumigaya at maging masaya ng kumpleto. Bakit ako ang nauna? Ako pang nawalan? Pagkatapos noon ay lumabas ako para sumabay sa aking ina na maghapunan. Mag-alas 9 na noon ng gabi. Buti naman at lumabas ka na, Eric. Hindi ko natatanungin kung ano ang nakita mo dun sa Laguna. Nakita ko siya. Sagot ko. Hindi nagsalita ang aking ina. Alam kong inaantay niya na tapusin ko ang pagkukwento ko. Nakita ko siya, totoo ngang may pamilya na siyang iba. Hayaan na natin siya. Mukhang masaya naman siya doon, sabi ko. Mama Mia, nilibing ko na sa limot noon ang aking ama. Inisip ko na wala na talaga akong ama. Inisip kong hindi tulad dati na lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko at mga kaklase ko na sundalo ang ama ko at nasa malayo ito. Ngayon, inisip kong patay na siya. Na wala na akong hihintayin pa.
Lumipas ang mga araw, natapos ang Pasko at Bagong Taon, hanggang sa nagbalik trabaho na ako. Naging maayos naman noon ang trabaho ko, Mama Mia. Pero ang hindi naging maayos noon ay ang relasyon ko sa aking ina. Hindi pa rin kasi nagsasalita ang nanay ko tungkol sa nakaraan nila ng tatay ko. Tinanong ko siya pero ang sabi niya mas mabuti raw na ang mga bagay sa nakaraan ay manatili na lamang sa nakaraan at wag nang ungkatin pa. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko ba ipapaliwanag sa kanya na hindi makukumpleto ang pagkatao ko hanggat hindi ko alam kung papaano ako nabuo. Tahimik lang ako sa mga sumunod na linggo. Hindi ako halos namamansin sa nanay ko. Hanggang sa Sabado noon, wala dapat pasok pero gusto kong lumabas ng bahay. Mula kasi nung nakabalik ako galing Laguna at mula nung makita ko si Romeo, Mama Mia, ay ayaw na ayaw ko nang pumirmi sa bahay namin. Ayaw kong maging mag-isa dahil naaalala ko lamang ang aking mga magulang. Naalala ko ang ama kong iniwanan ako. Ang ina kong ayaw naman magkwento. Eric, aalis ka ba? Tanong ng nanay ko. Bakit po? Eric kasi may tumawag dito kanina. Si Romeo daw, nasa ospital. Nagulat ako sa balitang yun pero hindi ko pinahalatang nag-alala ako. Ano ngayon? Sabi ko. Eric, gusto ka raw niyang makausap. Ayoko na siyang kausapin. Bakit? Kapag gugustuhin niya lang, kailangan kong pumunta doon? Siya ba dati habang lumalaki ako, lumapit siya sa akin? Pumunta ba siya sa akin? Eric naman, hindi naman kita tinuruang maggalit sa tatay mo Oo, wala akong sinabi sa iyo tungkol sa kanya pero ayaw ko rin na nagkakaganyan ka, anak. Ayaw ko rin na nag-aaway kayo. Ma, hayaan mo na yun. Matagal na yun. At saka matagal ko na ring tanggap na wala na talagang patutunguhan pa kung ano man ang relasyon naming dalawa ng tatay ko. Anak, puntahan mo siya. Bakit po ba ganyan kayong mga magulang? Bakit po ba kailangan na kapag gusto nyo, utos nyo na susunod agad? Bakit kapag kaming mga anak ang may kinakailangan na sagot mula sa inyo, ayos lang na wag nyo kaming sagutin dahil magulang kayo? Dahil sa mga isinumbat ko sa nanay ko ay napaupo siya sa may sofa. Umupo ka muna, Eric. May kailangan kang malaman. Pagkaupo ko sa sofa, Mama Mia, ay naiirita na ako noon dahil gusto ko nang umalis. May usapan kasi kami noon ng mga kaibigan ko na aalis kami at saka magbi-beach. Anak, oo, may kasalanan ng tatay mo dahil iniwanan niya tayo. Pero may kasalanan din ako sa iyo, anak. Matagal ko nang gusto ang tatay mo. Hindi naman ako noon ang nobya niya. Pero magkaibigan kaming dalawa. Nung nagkalabuan sila ng nobya niya, ako ang kasama niya. Ako ang karamay niya. Hanggang sa nagkainuman kaming dalawa at nalasing nga ng husto ang tatay mo. Hindi na niya kayang umuwi noon mag-isa sa bahay nila. Ako naman noon, ako lang mag-isa dito sa bahay dahil wala ang lolo't lola mo at nasa kanilang mga kapatid. Alam ko pa noon ang mga nangyayari dahil hindi pa ako lasing. Bukod sa konti lang ang nainom ko, ay hindi rin talaga ako madaling malasing. Pagkatapos noon, ay tinulungan ko ang ama mong makapunta sa kwarto ko. At dahil matagal ko na siyang gusto, siguro dala na rin ng espiritu ng konting alak na nainom ko, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para iparamdam sa kanya sa gabing yon ang nararamdaman ko. Kahit halos walang malay noon ang iyong ama ay binigay ko ang sarili ko sa kanya. At nung magising siya ay nagulat siya sa mga pangyayari.
Humingi ako ng tawad sa kanya at napatawad naman niya ako. Naging magkaibigan ulit kami pero hindi rin naging tulad ng dati ang samahan namin. Hinayaan ko na lang. Sinabi ko na lang kasalanan ko rin naman. Hanggang sa isang araw, anak. Isang araw ay nagsuka ako. Halos mahilo-hilo ako noon. Hanggang sa sinabi ng lola mo na baka buntis ako. Doon ako natakot. Tinawagan ko ang tatay mo. Tinawagan ko siya sa telepono ng bahay nila. Nung pagdating niya, ay agad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Gulat ang rumehestro noon sa kanyang mukha. Gulat at takot. Ano yan? Hindi naman kita nobya, hindi kita girlfriend. Yun ang sabi ng papa mo sa akin. Pinilit ko ang sarili ko sa kanya lalo na nung malaman kong buntis nga ako. Pati nga lolo mo, halos sabuli na siya ng itak. Pero tumakas ang ama mo. Tumakas siya at nagpakalayo-layo at hindi na muling bumalik pa. At yun ang kwento namin, anak. Alam kong may pagkukulang ang ama mo pero may kasalanan din ako. Mama Mia, hindi ko alam kung malulungkot ba ako para kay mama o kung malulungkot ba ako noon para sa sarili ko. Confirm nga, Mama Mia. Pinagbuntis ako ng mama ko hindi dahil sa nagmamahalan sila ng aking ama. Kundi siya lang ang nagmahal sa ama ko at halos pikutin pa nga niya ito. At dahil doon may konting pang-uunawa na umuusbong noon sa aking dibdib. Kaya naman tinawagan ko ang aking mga kaibigan at sinabi kong hindi ako matutuloy dahil may importante akong lalakarin. Naganda agad ako at pumunta na ng Laguna. Sinabi sa akin kung saang hospital nakakonfirm ang papa ko. Mama Mia, nagka-mild stroke pala siya. Nung nasa labas ako at halos hindi makapasok sa loob ng kwarto niya, ay biglang lumabas si Cheska. Kuya Eli! Yehe! Kuya Eli, bumalik ka! Sabi niya at niyakap niya ako. Hindi Eli, Eric. Ay, sorry po, bulol pa po ako minsan eh. Kuya? Kapatid kita, di ba? Ulit niya sa tanong niya noong una akong pumunta sa bahay nila. Dito ay tumango na ako at ngumiti sa kanya. Para saan pa ang galit kung ang tanging alam lang ng batang ito ay yakap at halik at hindi pagtatampo. Agad siyang lumundag-lundag at saka kumapit sa akin kaya kinarga ko na siya. Niyakap ko na siya, tsaka sabay kaming pumasok sa loob ng kwarto ng aming ama. Nandun ang asawa ng tatay ko. Nung nakita niya ako ay nakangiti siya sa akin. Ang ngiting yun, Mama Mia, ay ngiti na punong-puno ng pangunawa. Nakuha ko na rin ngumiti pabalik sa kanya. Pagkatapos noon ay sinabi niya sa akin ang tungkol sa status ng ama ko. Natutulog kasi noon si Romeo sa kaniyang kama. Sinabi niya sa akin na mild stroke lang naman ang nangyari pero medyo naapektuhan ng konti ang speech ng aking ama. Nakakapagsalita naman daw ito pero hindi masyadong klaro. Tumango-tango lang ako. Nung nakita ko ang bill sa may mesa, Mama Mia, tinanong ko kung bayad na yon. Sabi niya, kulang pa nga raw ang pera nila pero pupunta raw siya sa mga kapatid ni Romeo at hihingi daw ng pera at tulong sa mga ito. Sabi ko, wag na. Ako nang bahala dyan. Lumabas ako tsaka kinuha yung bill at tsaka binayaran dun sa cashier. Halos mayakap ako noon ng mga kapatid ko sa sobrang galak nila sa aking ginawa. Ang mga kapatid kong lalaki, palibhasa, mga teenagers na, ay hindi na halos yumayakap sa akin.
Pero yung dalawa kong kapatid na mga babae ay talagang ang lambing sa akin, Mama Mia. Nandun kami sa kwarto hanggang sa nagdesisyon ng mga ito na umuwi muna at makaligo at bumalik na lang mamaya-maya nang may dala ng ibang mga gamit. Ang asawa naman ni Romeo ay nagpresenta na bilhan kami ng pagkain. Isinama niya si Cheska. Kaya naman naiwanan lamang akong mag-isa na nagbabantay sa kanya habang hindi pa siya nagigising. May kape ako noon dahil pinagtimple muna ako ng kape ng kapatid ko bago umalis ang mga ito. Habang umiinom ako ng kape ay tinitignan ko ang cellphone ko. May text kasi ang mama ko at nire-replyan ko to. Eric, biglang nagsalita si Romeo. Tumahimik ako at tinignan ko siya. Tumahimik lang din siya sa akin, Mama Mia. Pero ngumiti siya sa akin. Ngumiti at tumango na rin ako sa kanya. Walang masyadong nagkukwento sa aming dalawa. Pero sa pagitan ng paghigop ko ng aking kape ay bigla niyang sinabing, "Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko sa mga pagkukulang ko." At doon, Mama Mia, sa unang beses ay tumagos sa aking puso ang pagtawag niya sa akin ng salitang anak. Nung unang beses kasi akong pumunta doon, Mama Mia, ay wala akong halos pakialam sa kanya. Na kapag tinawag niya akong anak noon ay halos masuka-suka pa ako sa mga sinasabi niya. Pero sa pagkakataong yun ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na napigilan ang puso ko sa paglambot nito. Hindi ako sumagot sa kanyang paghingi ng tawad sa akin. Pero alam kong sa puntong yon ay lumambot na nga ng husto ang aking puso. Parang tinanggalan ng saksak ang damdamin ko na matagal na pong hindi nakakakita noon ng liwanag. Parang tinanggalan ng piring ang puso ko na matagal nang sarado dahil sa kanilang pagkukulang bilang mga magulang sa akin. Tumango lang ako sa kanya pagkatapos ay tinapik siya sa kanyang balikat. "Oh, ano pagaling ka. Kasi lalabas pa tayo dito sa ospital eh." Pagkatapos noon ay dumating na ang kanyang asawa at may bitbit itong pagkain. Nung nakita niya kami na ganong ayos ang meron kami ni Romeo, ay natuwa siya sa amin, Mama Mia. Tuwang-tuwa siya at halos mapaluha pa. "O siya, sige, kumain na tayo, Eric," sabi niya. Naganda siya at kumain na kami. Masayang nagkukwentuhan at si Cheska naman noon ay panay ang bida niya sa kung ano ang ginawa nila sa kanyang klase. Ilang araw lang ako doon sa Laguna at nung ma-discharge na nga si Romeo ay umalis na rin ako dahil kailangan ko nang magbalik sa trabaho. Buti na lang talaga at pumayag pa rin noon ang supervisor ko na umabsent ako, Mama Mia. Dahil kung tutuusin ay hindi pa po ako allowed sa mga paid leaves dahil wala pa po akong 1 taon noon sa kumpanya. Mula noon ay magka-text na kami lagi ng mga kapatid ko. Minsan nagkaka-video call dan kami. Pero sa mga sumunod na araw ay naging sobrang busy ako sa trabaho kaya hindi ko na na-update ang mga kapatid ko, Mama Mia. Lumipas pa ang mga buwan ay nagkaroon ako ng girlfriend. Kaya mas lalo akong naging busy. Busy pa sa trabaho dahil naghahabol ako noon ng promotion at may girlfriend pa talaga akong inaasikaso. Hanggang sa August, Mama Mia, hindi ko malilimutan ang buwan at araw na yon. Biglang tumawag sa akin si Cheska. Nasa opisina po ako sa pagkakataon na yon. Habang tumatawag siya ay nasa meeting ako kaya hindi ko agad ito nasagot.
Naiwan ko kasi sa desk ko yung aking cellphone. Bawal kasing mag-cellphone habang nasa loob ng company meeting. Pagkatapos ng meeting ay agad akong bumalik sa desk ko dahil may aasikasuhin ako. Noong nakita ko ang cellphone ko ay tinignan ko muna ito kung may mga mensahe. Merong 4 na missed calls mula kay Cheska. Hindi ito nag-text kaya naman tinawagan ko na lang. Kuya Eric. O Cheska, anong nangyari? Mama Mia, sinabi sa akin ni Cheska na si Romeo, yung papa namin, ay pumanaw na. Inatake ito sa puso. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko noon. Hindi na ako nakapagsalita nung ikwento sa akin ni Cheska na wala na nga ang aming ama. Nawala na si Cheska sa kabilang linya pero hindi ko pa rin magawang ibaba noon ang cellphone ko. Kung hindi pa siguro ako nilapitan ng ka-office mate at kaibigan ko ay hindi ko pa nalalaman na matagal na pala akong nakatulala habang ang cellphone ko ay nasa tenga ko pa rin. Eric, kanina ka pa dyan hindi ka nagsasalita, ayos ka lang ba? Tanong niya. Doon ako natauhan. Bigla akong umimik. Mama Mia, nag-sink in sa akin ang mga pangyayari. Nag-sink in sa akin na wala na nga ang tatay namin. Wala na si Romeo. Hindi ako umiyak. Tahimik lamang ako noon na tinapos ang trabaho ko sa buong maghapon. Pagkatapos noon ay nag-file ako ng bereavement leave sa aking supervisor. Pumayag siya sa aking leave, Mama Mia. Umuwi ako sa amin at sinabi ko sa nanay ko ang tungkol sa nangyari. Sinabi ko sa kanya na wala na si Romeo. Nakita ko pong may mga patak ng luha na tumakas mula sa mga mata ng aking ina. Hindi ko alam kung hanggang sa pagkakataong yun, Mama Mia, ay mahal pa rin ba niya ang ama ko. Siguro nga meron pa rin siyang pagmamahal dahil sa hinaba-haba ng panahon ay hindi man lang siya muling nakapag-asawa pa. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na sapat na nandito ako sa buhay niya. Na sapat na merong ako na kasama niya araw-araw. Pagkatapos noon ay nagligpit ako ng gamit at pumunta ako ng Laguna. Pagdating ko doon ay nagsiiyakan pa ang mga kapatid ko, pati na rin ang madrasta ko. Si Cheska ang unang lumapit sa akin at yumakap. Niyakap ko na rin siya. Nung nakaupo na ako sa harap ng kabaong ng ama ko, ay may ibinigay sa akin na sulat si Cheska. Isang lumang sobre, Mama Mia. Isang sulat na para sa akin mula kay Romeo. Eric, alam kong huli na ang lahat. Hindi ko kayang ibalik ang mga taon. Pero salamat, anak. Salamat kasi binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Kahit wala kang sinabi, kahit ngiti at tango mo lang ang binigay mo sa akin, ay naramdaman ko ang pagpapatawad mo. Maniwala ka man o sa hindi, pero mahal kita, anak. Tatay mo, Romeo. Mama Mia, nung mga panahon na yon, ay labis-labis ang aking nararamdaman. Umalis ako sa harap ng kabaong ng aking ama. Nagkunwari ako noon na may bibilhin sa may tindahan. Gabi na rin noon at naglakad-lakad ako palayo at dun ako malayang umiyak. Hindi ko alam, pero meron pa rin palang puwang sa puso ko ang aking ama. Meron pa rin siyang puwang pala dito sa aking dibdib. Pagkatapos kong umiyak at nang mahimasmasan na ako, ay bumalik na ako doon sa burol.
Ilang araw pa bago ang libing ay dumating ang aking ina. Nagkausap silang dalawa ng nanay ni Cheska at naging maayos naman sila. Hanggang sa nailibing na nga si Romeo at ang aking ama, Mama Mia. Pagkatapos ng libing ay nagpaiwan pa doon ang aking ina para sa pag-aasikaso ng anumang mga bagay na kailangang asikasuhin. Pagkatapos noon ako ay bumalik na sa trabaho. Alam kong patay na this time ang ama ko. Pero by this time, Mama Mia, ay nagkaroon po ng tunay na kapayapaan sa puso ko. Lumipas ang mga taon, nagpatuloy pa rin ang komunikasyon ko sa aking mga kapatid. Tinulungan ko rin ang madrasta ko sa pagpapalaki ng mga kapatid ko, Mama Mia. Kahit na hindi hiningi sa akin noon ni Romeo, ay alam ko kasi ang pakiramdam ng walang ama. At naawa ako kay Cheska kapag lumaki siyang katulad ko. Laki naman ang pasasalamat ng aking ina at ng madrasta ko sa akin. Dahil kahit daw sa tinagal-tagal ng panahon ay hindi ako nagtanim ng galit. Inisip ko kasi, Mama Mia, pwede naman akong magalit kung tutuusin dahil iniwanan nga ako, 'di ba? Pero kung galit ang uunahin ko, walang magandang mangyayari sa buhay ko. At gaya nga ng sabi ko sa inyo, Mama Mia, nung nagpatawad ako ay naging maayos ang takbo ng aking buhay. Nagkaroon ako ng asawa. Ngayon ay 33 years old na ako. May mga anak na rin. At sa bawat yakap na binibigay ko sa mga anak ko, ay pinapangako ko sa sarili kong hinding-hindi ko sila iiwanan. Hanggat kaya ko, hanggat buhay ako, lagi lang akong nasa tabi nila at gagabayan sila hanggang sa sila ay lumaki. Dahil alam ko na kung gaano kabigat ang lumaking walang magulang. Ang lumaking parang may kulang sa puso mo. At ayokong maranasan yon ng mga anak ko, Mama Mia. At sa bawat gabi bago matulog ay binabasa ko sa kanila ang isang kwento. Kwento ng isang batang naghahanap. Kwento ng isang lalaking natutong bumalik. Kwento naming dalawa ni Papa. Kwento ng mga salitang hindi niya nasabi pero naramdaman kong totoo rin pala. Mama Mia, sa araw na ito ay ikinukwento ko sa buong mundo na kahit hindi po kami nagkasama ng ama ko sa mahabang panahon, ay natutunan ko naman siyang tanggapin bilang aking tatay dito sa puso ko. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras para mabasa itong aking kwento dito sa inyong napakagandang programa. Nawa po ay dumami pa ang ma-inspire para magpadala ng kanilang mga sariling kwento dito sa napakaganda mo pong program. More power to you and to your whole family and to all the staff of your YouTube channel, Mama Mia. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Eric. Nako, lahat naman tayo ay nagkakamali sa buhay, maging ang ating mga magulang, 'di ba? Kasi merong mga pagkakataon na may nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin kontrolado. At sa mga pagkakataon na 'yon, usually tayo nakakagawa ng pagkakamali na nakakaapekto sa buhay ng ibang tao. Gaya na lamang ng nangyari sa tatay ni Eric na si Romeo, 'di ba? May nangyari, pinikot siya, parang ganon. Tapos, dahil pinikot siya, feeling niya, hindi niya desisyon ang mga nangyayari sa buhay niya, ang kanyang ginawa ay iniwanan niya ang bunga sa mga pangyayaring yon. Hindi naman natin masasabing tama ang ginawa niya dahil kahit pagbali-balik rin man natin ang mundo, anak pa rin niya itong si
Eric, pero naiintindihan naman natin kung bakit niya nagawa iyon. Kaya sa mundong ito talaga, ang tanging mahalaga ay yung pagkakaintindihan at pagkakaunawaan ng bawat isa. Nako naman, Happy Father's Day ulit sa mga dakilang ama, yung mga amang laging nandyan, yung mga amang ginagawa ang lahat para sa kanilang mga magulang. 'Di ba? Happy Father's Day po sa inyo. Alam kong iba't iba ang kwento ng bawat ama, pero kung ikaw ay isang ama tapos ginawa mo kung ano ang tingin mong nararapat at makakabuti sa iyong anak, para sa akin ay dakila ka na. Kaya Happy Father's Day po sa inyo. Nako, maraming salamat Romeo sa pagbabahagi mo ng iyong napakaganda naman talagang kwento dito sa ating programa. Nako, kung kayo na nakikinig ngayon sa kwentong ito ni Romeo, kung nagustuhan nyo itong kwento niya, please huwag kayong mag-hesitate na i-like at share ang video na to. At syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Hayaan nyo po na pagsilbihan ko kayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong mga pinapadalang kwento at syempre pagbabasa ng inyong mga pa-shoutout. Hi ako kay Maria Cristina Mansor. Maraming salamat Maria Cristina Mansor at pasensya ka na po at matagal ko bago nabati at nabasa itong iyong mga pa-shoutout. Hi daw from Bicol Province of Camarines Sur. Maraming salamat sa inyo. Hi Chazi Chai from Hong Kong. Violet Soriano listening from Jordan. Nancy Asperas, maraming salamat. Aray ko po. Hiraya, hello sa'yo. Lina Ladeza, maraming salamat. Hello rin kay Linda Abenales, kay Freaky0407. Hi din ako kay Jaime or James Soriano. Sorry na, naging Jaime. James Soriano, hello sa'yo. Ellie Nalin, all the way from Damam. Hi kay Murchi Valag Bukalig. Jenny Aguilar. Maureen Intugab, maraming salamat sa'yo. Hi din kay Gimaras Girl, Roslyn Caraballo, Puriza Tagiwalo, maraming salamat. Christina Season, hi. Alma Vicente, hello sa'yo. Susan Boribor, Virgil Lopez, Abigail Tenorio, maraming salamat. Zaida Vidal, hello rin kay Che Ramos, Desiree Reyes, She08199, new subscriber daw natin. Hello pala sa ating mga dati pa at mga bagong subscribers. Hello sa inyo. Hi din ako kay Christy Dimitrial, Marvy Montesilio, Axa Heliana, maraming salamat. Rowena Bernisto, Jenny V. Rin, maraming salamat. May Marie Bornales, Annalisa Pacas, Janice Linan, maraming salamat all the way from Riyadh. Hello raw sa mga taga La Union. Hi din kay Raisa, kay Suzette Cruz Supan. Maraming salamat sa inyo. And as you can see, andito po tayo sa ating bagong studio. Yay! Oo. Ano po ito? Hindi pa po siya tapos, pero mas pinili po namin na dito na po mag-record at para makita niyo naman ang ating pagsusumikap. Kaya naman sa mga nakaraang araw, meron talagang mga nagiging problema sa ating mga recordings, masyadong zoom in, may mga kung ano-ano kayong naririnig. Siguro dahil nga sa mga paggawa natin dito, nagagalaw ang mga hindi dapat magalaw. At sana'y nagustuhan nyo ang munti nating studio. Oo. Ipapost ko rin in the next few days ang atin pong pamunting pa-tour dito sa studio natin, pero masyado pa pong magulo ang dyan na part. Dito, medyo okay na. Kaya naman maraming salamat po sa wala po ninyong sawang pagsuporta at pagmamahal sa atin. Dahil po sa inyo ang lahat ng ito at syempre para din po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa channel natin, please do subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na ilalabas. At syempre, kung may sarili rin kayong kwento, huwag kayong mag-atubiling mag-email sa atin. Share nyo na lang din yan. Email us on mamamia.cdo0317@gmail.com. That's mamamia.cdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Follow me on my other social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Bye-bye!
and have a great day po!